Panginoon. Bakit mga kapatid? Kapag sinabi ng iyong bibig na may pananampalataya at idiniklara mo ng iyong puso, makapangyarihan ang Diyos. Amen. Amen. Bago ako dumating ng flat, may mga bulong-bulungan sa akin. Sabi niya, Brad, sa flat may nagpaparamdam ngayon. Kasi may preacher po na may naramdaman daw sa flat. At totoo naman mga kapatid, may nagpaparamdam doon. Kasi kung wala kang maramdaman, manhid ka naman. Di ba? Pero yung lahat ng nararamdaman mo, kung alam mong sa ikabubuti ng iyong pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos, ang lahat ng bagay control ng Panginoon sa ating buhay. Ang ibig kong sabihin na nagpaparamdam sa akin doon, mabuting anghel, kasi kapag nilalamig ako, may nagkukumot sa akin. Alam niyo kung ano mga kapatid, siyempre yung presensya ng Diyos, binigising ka ng Panginoon, magkumot ka malamig, para hindi ka magkasakit. Saan man tayo pumaroon? Yung iba po, simpleng bagay, natatakot tayo. Palayas ka ng palayas ng demonyo. Bumagsak ang butiki sa likod mo, ikaw ang tumakbo palabas ng bahay ninyo. Diba? Isipin niyo ito ha, ilagay niyo sa inyong puso at kalooban. Nakapangyarihan ang Diyos. Kung ina-accept ng inyong puso na makapangyarihan ng Diyos, mayroon pa bang ibang kapangyarihang pwedeng pumaibabaw sa Diyos sa inyong pinagkakatiwalaan? Kung ang El Shaddai, a God who is more than enough, saan ka pupunta na ibang Diyos na kayang isupply ang lahat ng iyong pangangailangan sa buhay? Kung si Jesus, ang nag-iisang nag-alay ng buhay at muling na buhay, saan tayo pupunta na pwedeng magbigay ng higit sa buhay na kayang ibigay sa atin ng Panginoon? Kaya mga kapatid, kung titignan po natin ang introduction ng Psalm 91, siyang naghahangad ng pagkukom ng kataas-taasan. Nariyan na ang lahat ng bagay. Bago tayo isilang sa mundong ito, inayos na ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Yung babalikan po natin ang pagkalikha sa aklat ng Genesis, ng ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Hindi nilikha sa unang araw. Lahat ng kailangan ng tao, pagkain, mga hayop, na makakasama si Adan, isang babaeng makakasama doon sa halamanan na Eden, ibinigay sa kanya ng Diyos. Gusto kong sabihin mga kapatid, kung tayo pasasakop sa pagpupok ng Panginoon, lahat ng bagay na kailangan natin nariyan sa ating buhay. Yung silyang inyong inuupuan ngayon, hindi ko alam kung saan likha o paano nagawa iyan. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, kailangan pumutol lang po ng kahoy para lamang makaupo kayo ng silyang inyong kinauupuan. At kung titignan ninyo, kahit gaano kahaba ang gawain, hindi po kayo binagsak ng silya, bagamat mas malaki ang hita ninyo kaysa sa kanilang paanan, hindi ba? Walang nag-isip sa inyo na ibagsak ng silya. Samantalang ang silya niyang ay walang buhay. Paano pa kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat kung ibibigay natin lahat ng bigat ng ating buhay sa Kanya? Kaya tayong buhatin ng Panginoon at ihatid sa matagumpay na buhay ang susi, mga kapatid, pakup-kup ka sa Kanya. Amen. Nang umalis po yung alibughang anak sa piling ng kanyang ama, naghirap siya. Nagdanta siya, nag-alaga ng baboy, at naisip ng batang ito sa panahon ng kanyang paghihirap, ang alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito.
Isipin niyo ang kanyang declaration. Alila, mga kapatid, may pagkain at labis pa. Tayo, hindi tayo alila, anak tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, mga kapatid, higit sa labis ang kayang ibigay ng Panginoon. Kaya nang magbalik po ang batang ito, napakupok muli sa kanyang ama, makikita niyo ang blessing na ibinalik ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang susi, mga kapatid, sa 7 pangako na ihahatid ko sa inyo sa pamamagitan ng Psalm 91 ay ang verse 1. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan. Pagising sa umaga, pakupkop ka sa Diyos. Huwag kang pakupkop sa sama ng iyong loob. Huwag kang pakupkop sa alalahanin ng buhay. Ang problema darating mawawala. Subalit ang Diyos mananatili sa tabi natin kung magpapakupkop tayo sa Panginoon. Gising pa ba kayo? Yes! Alam ko naman na marami sa inyo ang puyat. Diba? Halos sa ating gabi na bago kayo tigilan sa dami ng inyong trabaho. Pero salamat, mga kapatid, binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. At ang lakas na yan, nagsisimula sa inspirasyon na pagising sa umaga, pakupkop tayo sa Panginoon. Sa Pilipinas po, masyado kaming pagod at puyat. Nararanasan ko noon na araw ng Lunes, ma-assign ako sa Laguna. Miyerkules, ma-assign ka ng Batangas. Huwebes, ma-assign ka ng Bulacan hanggang Bataan. Then kinabukasan, mag-radyo ka sa umaga. Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, kapag bitin ako sa tulog, simple lang ang sinasabi ko paggising sa umaga, Lord, I need your divine strength. Kailangan ko po ang lakas na galing sa iyo. Kaya kahit bitin sa tulog, mga kapatid, sagana ka sa lakas. Bakit? Nagpapakup-kup ka sa Panginoon. Amen. Unang pangako, mga kapatid, verse 3. Sabi dito, ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. He will protect you from every trap and diseases. Iingatan ka ng Diyos from every trap and diseases. Bakit, mga kapatid? Mayroon pang magulang na naghahangad na ang kanyang anak ay magkasakit. Noong bata pa kami, sinasabi ng nanay ko, kapag nagkaroon kayo ng anak, doon ninyo ma-appreciate ang mga bagay na ginagawa at sinasabi ko sa inyo. Dahil nung unang panahon, mga kapatid, kitang-kita ko na yung nanay ko, dahil sa hirap ng buhay, huli pong kumakain. Ang naiiwan sa kanya, puro ulo ng tuyo. Pero ni minsan, hindi ko naranasang magreklamo ang aking ina na mayroon siyang mga anak na nag-iiwan lamang ng ulo ng tuyo sa kanya. Medyo matigas pa ulo namin noon. Pero na magkaroon ako ng pamilya at nagkaroon ako ng anak, na-appreciate ko po yung nanay ko. Dahil ang sabi ng nanay ko, walang mabuting ina na pagising sa umaga, naghahangad ng kanyang anak ay may sakit o dapuan ng salot. Kaya nga sabi ng aking nanay, minsan hinihiling ko sa Diyos, yung sakit na nararamdaman ninyo, ipasa na lang sa akin. So, anong gusto kong sabihin, mga kapatid, yung nanay ko mataray, nagkakamali, nagkakasala, pero naghahangad ng mabuting bagay sa akin, sa amin, dahil anak niya kami. How much more ang Diyos na hindi nagkakamali, nagkakasala. Kung pakukukuk tayo masasakop bilang anak, sinasabi ng kanyang salita, He will protect you from every trap and diseases. Ikalawa, mga kapatid, verse 4. He will cover you and give you refuge.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Ang ina na manok, kapag nakakita po ng pagkain, natutupain, nag-iingay para dumating ang kanyang mga sisiw na makakain ng kanyang kinakain. Noong unang panahon sa aming lugar, may mga lawin pa, may mga uwak pa na pwedeng sumila sa mga sisiw. Pero ang ginagawa po ng ina kapag may panganib ang kanyang mga sisiw, binubuka ang kanyang pakpak, nagsisilong ang kanyang mga sisiw, at wala pong kakanyahan ang pwedeng sumila kapag nasa proteksyon ng pakpak ng kanyang ina ang mga sisiw na ito. Isipin nyo mga kapatid, mga hayop na kakatayin natin, nilagyan ng Diyos ng pagkalinga sa kanilang mga mahal, bagamat maliliit ang kanilang mga puso. Anong gustong sabihin ng kwento ko sa inyo? Sabi dito, lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. May divine protection sa atin ng Diyos. Nang inilikas po ng Diyos ang bayang Israel papunta ng Kanaan, ano ang sabi ng Biblia? Sabihin mo sa katabi mo, gising muna. Gising muna. Kasi nakikita ko na lumalamlam na mga mata ninyo eh. Meron pa naman akong ugali na kapag nakikita kong inaantok, ayokong gisingin at gusto ko nang tumahimik. Pero alam niyo mga kapatid, kumabalikan po natin ang paglalakbay ng bayang Israel sa lugar ng ilang for almost 40 years. Kapag ganitong mainit ang panahon, ang sense nila ay ang ulap na galing sa Diyos. Kapag gabi, mga kapatid, yung ulap nagiging haliging apoy. Bakit apoy? Para magbigay ng init sa kanilang lugar na kinilalagyan. At hindi lamang yan mga kapatid. Ang lugar na kanilang nilalakbayan, maraming mababangis na hayop na naroon. Mismo ang Diyos ang naglalagay ng haliging apoy upang ang mga hayop na ito hindi masilang kanyang mga anak. At sa panahon ng lamig ng gabi, may proteksyon ang kanilang physical na katawan. Ganyan po tayo iniingatan ng Diyos. Ikatlo mga kapatid, verse 5, 6, and 10. Sabi dito, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa mang araw kung dumating. Verse 10, di mo aabutin kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Ang ikatlong pangako sa Psalm 91, you will not fear the terror of night, arrows by day,